po ba? Good morning po sa bawat isa sa atin. Amen. Maulang umaga sa bawat isa. Hallelujah. How are you today? Amen. Before anything else, batiin po muna natin ang ating katabi ng 2 thumbs up at sabihin natin, you are Charito. Charito. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So I am so excited today na mag-share ng word ng Panginoon dahil sabi nga ng MC, sobrang tagal ko nang hindi nakatayo. I think 4 months. 4 months akong nagpahinga kasi kami po yung nakatoka sa social media at sa technical. So, na-miss ko po ito. Amen. So, thank you din po sa ating head pastor na nandyan po sa Pandi, Bulacan. Sila naman po ang nakatoka doon ngayong umaga. So, for allowing me na ipahiram ulit yung kanyang pulpito sa umagang ito. Amen po ba? Are you excited? Excited ka na ba sa salita ng Diyos ngayong umaga? Amen. Kung excited ka na, hawakan mo yung kamay ng katabi mo. Sabihin mo, ang sarap matulog ngayon. Pero wag mo akong tutulugan. Ang lamig eh. Di ba? So, tingnan po natin ang ating talata ngayong umaga sa Exodus 27, verse 20, you shall command the people of Israel that they bring to you pure beaten olive oil for the light, that a lamp may regularly be set up to burn. Sa Tagalog po, ito po ang sinasabi, pagdalhin mo ang mga Israelita ng pinakamainam. Ulitin ko po, pinakamainam na langis ng olibo para sa mga ilaw upang ito'y manatiling, ano daw po? Ano daw po? Nagniningas o nag-aapoy. Amen po ba? So sa umagang ito, bago tayo magsimula, tayong lahat ay yumuko at manalangin. Yes, so God. Heavenly Father, salamat po Panginoon. Thank you for this moment, O God, na makapakinig kami ng iyong salita. Hiling namin, Panginoon, na sa umagang ito, ma-enjoy namin ang mensahe mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Give us wisdom to understand, humility to accept, and faith to obey what you are teaching to us right now. Panginoon, tanggalin mo lahat ng distractions sa umagang ito. Lahat ng doubts na meron kami. That may keep us from hearing you clearly. Lord God, sa iyong biyaya, speak, Lord, your servants are listening, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. So ang atin pong pamagat sa umagang ito ay pamamagatan po nating light that honors God. Amen. Sa Tagalog, liwanag na nagbibigay parangal sa Diyos. Amen po ba? Amen. Ano ba yung mga liwanag na yon na nagbibigay ng glory, ng honor sa Panginoon? So ngayong umaga, ito po ang ating pag-uusapan. Pero dahil ang ating binasang teksto ay nasa Old Testament, second book ng Old Testament sa Exodus, pero masyado na po yung luma. Diba? So, just to give you a little background sa key verse natin, ang verse po ng Exodus 27:20 ay nagpapakita po siya, nagde-describe siya na ang Panginoon, inutusan niya si Moses. God gives instruction to Moses regarding how the Israelites were to keep the menorah. Ibig sabihin po nun, yung lampara, yung ilaw sa lampara, paano siya masusustain na nandun siya sa tabernacle. Kailangan po tuloy-tuloy ang ilaw at hindi mamamatay. Yun ang instruction ni God kay Moses. Utusan mo, padalan mo ikaw ng olibo na langis para magpatuloy ang ilaw sa lampara. Amen? So, pakita nga po natin, ano yung inutos ni Lord? Ganito po yung itsura niyan. Yan po yung tabernacle. At hindi yan si Moses. Yan si Aaron. Kasi siya yung highest priest that time.
What did the Lord command the Israelites to do? Ano ang inutos ni Lord? No? God told Moses to have the people bring the best. Ano daw po? Best. Amen. Purest olive oil. Langis mula sa olibo. Made by gently crushing olives. Hindi lang basta langis. Talagang pinong-pino at pinakamagandang langis ang kailangang ilagay dyan para mag-apoy. Amen? To fuel the lamp in His holy place. Kasi nung panahon na yon, ang holy place doon, yung tabernacle, alam ko natakal to sa cell group eh. Yung may dalawang iyahain na kambing pa, pastor. Tama, no? Doon sa dakong kabanal-banalan na ang tanging makakapasok doon, ang pinakamataas na saserdote. At yun ay si Aaron, si Aaron. Amen? Sabi dito, the light from this lamp was never go out. Hindi po pwedeng mamatay morning and evening. That means, ang ilaw na nandyan ay 24/7. Hindi pwedeng mamatay. Amen? Yan yung utos sa kanila. Okay? Pangalawa, pakita natin. Saan ito ginagawa? Where was it done? Of course, ginagawa to sa holy place of the tabernacle, and the only priest lang ang allowed pumasok doon ay si Aaron. Amen? Pangatlo po, ano ang ibig sabihin nito? What does this mean that it is necessary to make and keep a light burning? Ano naman ang ibig sabihin niyan? Ba't kailangang laging nakasindi? Hindi po pwedeng mamatay. No? Sabi dito, the light symbolize God's presence and guidance. Psalms 119:105. No? Yung oil diyan ay represents the Holy Spirit. Zechariah 4:1-6. Ngayon, yung continual flame, yung tuloy-tuloy na apoy na yan, pointed to God's unchanging faithfulness. Kaya pala kailangan siyang nananatiling nakailaw sapagkat ito ang presensya ng Panginoon sa kanila. Amen po ba? Can you see, He is the God of order. No? Detalyado. And He wants His presence to dwell among His people. Gusto niya yung kanyang presensya manahan sa kanyang mga tao. Especially during that time, Old Testament sa Israelites specifically. Amen po ba? Nung pinag-aaralan ko po ito, sabi ko, yes, Old Testament, parang hirap makarelate. Kasi nasa New Testament tayo, grace tayo ngayon, amen? Pero ano kaya yung tinuturo nito sa atin ngayon? Ano yung corresponding nito sa atin ngayon na mga believers? And I thought, that light symbolizes na ako to. That's me. That's us. Amen? Just like our phones, alam mo yung mga cellphone natin, need yan i-charge every day. Kasi pag hindi, malulobat. Hindi mo magagamit. Just like the lamp needed oil every day. And our spirit needs fresh oil every day. Amen po ba? Ano ang ibig sabihin nun? Bakit kailangan tayo din merong fresh oil every day? Yung presence ng Lord. Ang ibig sabihin po nun, sinasabi ng Lord, time with me, anak. My word, my spirit, ito yung kailangan natin. Ito yung sandata natin, yung salita ng Panginoon. Amen? Yes, the Holy Spirit is within us nung tayo ay genuinely nakakilala sa ating Panginoon. Do you believe? But it is our response to God na mas magkaroon tayo ng time sa Kanya, lalo na't nakakilala ka sa Panginoon. Amen po ba? Sa Kanyang salita, at mamuhay ng nag-iilaw at lumalakad kasama niya.
It is our response to God. Maging ilaw, mamuhay na ang salita ng Diyos ang ating pinangahawakan. Amen po. Let's be real and honest today. No, ngayong umaga, sometimes we lose our passion to Jesus. Alam niyo kung bakit? Do you agree? Na minsan sa buhay mo, parang, Lord, tinatamad ako ngayon. Parang, Lord, nakakatamad magbasa ng salita mo ngayon. Minsan nakakatamad, Lord, umaten, nangihina, and we get easily distracted sa lahat ng bagay sa mundo. Sabihin nyo nga po kung guilty kayo or hindi. Scrolling endlessly through social media. Ay, walang may guilty Parang lahat nakatababa yung phone, hindi ko ginagalaw yan. Diba? Running deadlines sa school. Ikaw ba yan? Dahil dyan, nakakalimutan mo na. Yung ilaw mo pala, aandap-andap sa Lord. Kasi sobrang busy mo na eh. Ang daming bayarin and due date. Guilty or not? Ang mga alalahanin. Amen. Guilty. Diba? Comparing ourselves to others. Guilty. Amen. Ilan lang yan sa mga napakahabang listahan na nanggugulo sa atin sa focus natin sa Panginoon. Amen po ba? At nakakapangpahina ng apoy sa ating lampara. Amen? And before we know it, our spirits feels dim na. Hindi mo namamalayan na dahil sa distracted ka sa mundong ito, it is easy to feel drained, empty, and burn out. Amen po ba? Mga bagay na pag nasobrahan tayo, nakakapagdulot sa atin ng pagod at panghihina. Do you believe? Ikaw ba yan ngayong umaga? No? Pero pwede natin sabihin, Lord, I need fresh oil every day. Your word, yung salita mo, yung oras ko sa'yo, kailangan ko. Because your presence, Panginoon, is the fresh oil that keeps our flame burning. Amen? Hindi mo kayang mag-isa na mag-sustain ng ilaw na meron ka. Hindi mo kayang mag-isang panatilihin ang ilaw mo, mag-isa ka lang. But we need God. We need His presence to sustain us. We need His word to sustain us. Kaya iniwan sa atin ang salita ng Diyos. Iniwan ang Biblia sa atin to sustain us. Amen po ba? That's the oil that we need every day. His word and His presence. Amen po ba? So ngayong umaga, himayin natin yung talata. What God teaches us in this verse. Ano ba yung mga tinuturo ng Panginoon sa verse na to? Number 1, God desires participation in worship. Nais ng Diyos ang pakikilahok mo, pakikilahok ko sa pagsamba. Amen? Sabi dito, you shall command the people, they bring you. Pagdalahin mo ang mga Israelita sa verse 20, tama po ba yun ang sabi? You shall command the people, the Israelites, to bring the oil. Ano ang ibig sabihin nito? Alam nyo ba, na po pwede namang mag-miracle ang Lord to provide the oil na magsusustain ng ilaw sa tabernacle. God could have miraculously provided oil, but He asked the people to bring it. Nakita nyo po ba yun? Pupwedeng maghimala ang Diyos na siya na yung mag-sustain ng ilaw na yun, ng oil na yun, para mag-ilaw. Pero hindi niya ginawa. But He command Moses to command the Israelites to bring the oil. Bakit? Bakit kaya? Because worship is not passive. Alam niyo ibig sabihin nun?
Ibig sabihin nun, kinakailangan ang pagsamba mo, ang participation mo sa saan? Panambahan ng Diyos. Ikaw at ako ay kailangan ng Panginoon sa panambahan niya. Amen po ba? Worship is not passive. No? Hindi yung andyan ka lang. Hindi yung observer ka lang. Hindi yung listener ka lang. Pero dapat active ka na participant sa kingdom ng Panginoon. Amen po ba? Dapat involved ka. Sinabi mong Kristiyano ka, involved ka. God desires participation in worship. Kasi kung hindi niya kailangan yun, siya na lang sana ang nagbibigay ng oil para ang lampara sa tabernacle hindi mamatay. Alam niyo kapatid, hindi lang ganun ang pagsamba at paglilingkod sa Panginoon. Hindi lang basta nandyan ka lang, hindi lang basta pumapalakpak ka lang, kundi tanungin mo yung sarili mo, involved ba ako? Involved ba talaga ako sa gawain ng Diyos? Involved ba talaga ako sa panambahan ng Lord? Because you can do more. Marami kang magagawa. Amen po ba? God invites us to participate in sustaining His house. Inaanyayahan tayo ng Panginoong makibahagi sa pagtaguyod ng kanyang tahanan. Ipinapakita nito na ang bawat isa ay may tungkulin sa pagtataguyod ng gawain ng Diyos. Amen po ba? Makapangyarihan ng Lord eh. He can provide the oil. But He commanded Moses. Amen po? Gusto niya ikaw at ako ay involved to sustain this ministry. Amen. Kaya kami talaga, sobrang thankful kami sa lahat ng mga leaders or disciples na talagang sumusuporta sa gawain ng Diyos. Because this is God's desire. Na magkaroon ka ng participation, hindi lang basta attender lang. Hindi lang basta taga-upo lang. Lord, ano ba yung makaya ko pang gawin sa gawaing ito? Ano kaya yung ma-offer ko sa gawaing ito? Amen po? Dahil ang biyaya ng Panginoon ay hindi tayo tinuturoang maging tamad. Do you believe? Hindi tayo tinuturoang hindi makaisa. Kundi ang biyaya ng Diyos ay nagtutulak sa atin para tayo ay maging mas masipag, mas magsigasig, mas buhay na maglingkod sa Panginoon. Amen po ba? Amen po. Many want the presence of God, but few bring the oil of sacrifice. Napakadaming gustong-gustong nararanasan ng presensya ng Lord. Pero hindi makapagdala ng oil na kailangang nagsusustain sa gawain ng Diyos. Personal check tayo. Mag-personal check tayo ngayong umagang to. Are you bringing your best to God? The talents, the time, resources, spiritual discipline. Nagagawa mo ba yung best mo sa Panginoon? Are you bringing your best to God? Hawakan mo nga po yung katabi mo, ng kamay ng katabi mo. Sabihin mo, kamusta ka? Are you bringing your best to God? Amen? Romans 12 verse 1, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Sa Tagalog po ito. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang, tandaan nyo to, alang-alang sa masagayang habag ng Diyos sa atin,
Ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na patay, handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat daw na pagsamba nyo sa Diyos. Amen. Pupunta ka sa simbahan, latang-lata ka. Pupunta ka sa gawain, latang-lata ka. Yan may sinasabi ng Romans 12:1. Yung para kang patay. Sabi dito, ialay natin ang ating sarili, isang handog na buhay. Banal at kalugod-lugod. Amen po ba? Go back to the question, am I giving my best to God? Nagagawa ko ba ang lahat para sa Panginoon? Does my life reflect my best offering to God? Nagre-reflect ba sa buhay ko yung pag-aalay ko sa Panginoon? Nakikita ba? Am I living in a way that honors God with my best? Yung pamumuhay ko ba, nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon? Are we contributing to the life of God's presence in our families, in our church, in our communities? Nakakapag-contribute pa ako na maipakita kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay ko. Kamusta tayo sa ating tahanan? Kamusta tayo sa ating panambahan? Kamusta tayo sa labas ng bahay natin? Amen po. Kamusta tayo, kapatid? Sa umagang ito, huwag tayong magturo. Si kapatid yan kasi laging absent yan eh. Si kapatid yan kasi laging malatayan, laging hindi mo maaasahan yan. Huwag ka na magturo. Huwag kang magturo. Huwag kang magturo sa live. Amen? No. This message is personal. Personally natin to. Ikaw at ako ang kinakausap ng Lord sa umagang ito. I-check natin yung sarili natin. Checking and balance nga, sabi sa accountant. No? Lord, nabibigay ko ba yung best ko para sa'yo? Amen po ba? So congratulations sa lahat ng mga kapatid, mga leader na talaga namang binibigay ang kanilang lahat sa Panginoon. Pero hindi ko din na-discourage yung iba na wala pa doon, kundi tinuturuan tayo ngayong umaga na magpagamit din tayo sa Panginoon. Ibigay natin yung best sa Lord. Amen po ba? Amen po ba? Kasi best ang ating Panginoon. Amen? When the calling is too big and you feel too small, minsan tinatanong natin, why me, Lord? Bakit ako? Have you experienced that? Yung calling sa'yo ng Panginoon, ang laki, pero ang tingin mo sa sarili mo, ang liit. Tapos tatanungin mo si Lord, bakit ako, Panginoon? Why me, Lord? Alam niyo po ba, Moses asked the same thing. Who am I that I should go? Sabi ni Moses, sino ako para pumunta, para gumawa ng tungkulin mo, Panginoon? Ganyan-ganyan si Moses, ganyan-ganyan tulad mo. Amen? He didn't feel ready. He didn't feel worthy. Ganyan ka din ba? Hindi pa ako ready, Lord. Ang dami ko pang ginagawa. Hindi ako worthy, Panginoon, kasi ang dami kong mali. Alam nyo nga ba, pinatawad ka na nga ng Lord eh. Dapat hindi na yun yung condemnation sa'yo eh. Amen? Kaya nga dapat lalo tayong gumagawa sapagkat kahit nagkukulang tayo at nagkakamali, sagana ang biyaya ng Panginoon. Amen? Pinupush niya tayo to be a better believer of Christ. Amen po ba? Ang daming tanong ni Moses, paano po, Lord, kung walang maniwala sa sasabihin ko? Hindi ako magaling magsalita kasi alam niyo si Moses, bulol yan eh, bulol. May kilala ba kayong bulol?
Meron? Diba? Huwag na kayong magbanggit ng pangalan. Sinasabi ko sa inyo eh. Diba? Hindi ako marunong, Lord, hindi ako magaling. Mahina ako. Yan ang sabi ni Moses. Moses, he saw weakness. He saw failures. He saw all the reasons he shouldn't be the one. But God saw purpose. Amen po ba? God saw purpose. He saw your purpose. Amen po. Hindi mo makita, hindi mo kayang paniwalaan na kaya mong gawin ang isang bagay, but God saw you. God saw your purpose in life. Amen po ba yun? Pinili ka niya among the rest. Tinawag ka niya. Binago ka niya. Nilinis at pinatawad ka niya. Ginawa ka niyang anak. Ano pa? Pinabanal ka ng Lord. Pinagpala ka. Pinaburan. At sasabihin mo, hindi mo makita yung purpose mo. Amen po ba? Bakit hindi natin makita? Kasi ang Panginoon, kitang-kita niya ang plano niya sa'yo. Amen po ba? Tandaan niyo to kapatid, pakita natin. It wasn't about your ability. It was about availability. Do you believe? Hindi ito tungkol sa kakayahan mo. Hindi ito tungkol kung deserve ka or hindi. Ito ay tungkol kung available ka ba. Available ka bang gamitin ko, anak? Kasi kahit mahina ka, kung available ka, gagamitin kita. Kahit hindi mo pa alam, kahit bago ka pa lang, basta alam mo sa sarili mo, Lord, yes Lord, Amen, Panginoon, nagpapagamit ako ng buhay ko sa'yo. Hindi man ako ganun kagaling, pero gusto kong magpagamit. And that is the point. Gusto ng Lord. Amen? Sila Pedro, mangingisda yan eh. Actually, si Pablo, taga-usig niya yan eh. Pero nung na-encounter nila ang Panginoon, wala ang Diyos na tinitingnan, nakapag-aral ka ba para maging pasado ka na gamitin kita? Hindi. Alam nyo kung anong sikreto? Availability. Available ka ba? Amen po ba? God desires participation in worship. Ito yung number 1 points natin. Ito yung gusto ng Panginoon. Meron kang participation sa kingdom ng Lord. Amen? Talent natin, kumakanta, tumutugtog, andyan ka na eh. Don't let your fire down. Amen po ba? Don't let your fire die. Huwag mong hayaan yung lampara mo ay umaandap-andap at minsan napupunde, minsan sisindihan na naman. Ang sabi ng utos ng Panginoon sa talatang binanggit natin, hindi po pwedeng mamatay ang apoy. Amen po ba? Nakakapagturo ka na ng cell group, nakakapag-lead ka na, nakakapag-invite ka na. Kapatid, every small win matters. I-celebrate mo yan. Sa wakas, nakapag-invite ako. Sa wakas, nakakapag-lead na ako ng prayer. Dati hindi mo magawa. Amen? Tulad ngayong umagang to. No? For the very first time, iba ang tumugtog sa praise and worship. Amen po ba? Dalawa na yung legit nating drummer sa SNCC. Hallelujah. Amen? At dadami pa. At dadami pa. Bakit nagkaganon? Available siya eh. Amen po ba? Hindi dahil sa galing, kundi available ka ba? Anak, available ka ba? Maging ang mga nagbabackup sa atin dito, lahat bago na eh. Amen po ba? Kaming mga oldies ay natanggal na.
Natanggal na kami dito. Iba na. Ibang mukha na. Amen? Kasi sila na yung mga susunod na generation. Hallelujah. At marami pang bago. Tingin nyo magagamit sila, tingin nyo tatayo sila dito kung hindi nila sinabi sa Panginoon, Lord, yes Lord, available ako. Amen po ba? Every answered prayer, every moment of healing, every little step forward is a proof that God is working to you. May ginagawa ang Diyos. Ang sarap-sarap mapagod sa gawain ng Panginoon. Naranasan nyo na yun, yung pagod na pagod ka dahil sa gawain ng Lord. Usually, anniversary, yung may mga event, concert, grabe pagod yan eh. Pero masarap mapagod yung feeling mong pagod ka dahil may kabuluhan yung pagod mo. Amen? Bakit? Para sa gawain ng Lord. Amen po ba? That's the best feeling. Worth it. Walang katumbas. Amen po. Naalala ko recently, nung may workshop tayo, 3 buwan yun, di ba? Hello po, Pastora Luciel. Di ba? So, grabe yung pagod natin yon. Kayo, yung mga student nun, umuwi ng 6 p.m. Tama ba? Pinakamatagal. 6 p.m. Pero kami, uwi kami 12 a.m., 2 a.m., minsan 3 a.m. Kami ni Pastor Will. Nandito lang kami kasama sila Pastora Luciel. Ang sarap kasi. Ang sarap magkwentuhan pag si Lord yung bida. Sobrang sarap. Ang daming patotoo, ang daming mong kalakasang makukuha. At sabi ko sa inyo, 2 a.m. naguhugas kami ni Pastor Will sa kusina ng mga baso. Diba? Pero alam nyo, napakasarap sa pakiramdam. Hindi kami umuuwi na malungkot. Pagod, oo, pagod talaga. Pero may sense yung pagod. Worth it yung pagod. Iba yung fulfillment. Amen. Salamat sa Panginoon. Sapagkat hindi ka na Kristiyanong reklamador. Sino dito? May ganun pa ba dito? Tingin ko wala na dito. Ha? May Kristiyano pa ba dito ang nagre-reklamo palagi? Ano ba yan? Gawain na naman? Ano ba yan? Prayer meeting na naman ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, ikaw ba yun? Ikaw ba yun? And then, wala dito yun. Wala sa live yun. Tama ba? Amen. Remember this kapatid. Lahat ng mga kamay sa panambahang to, lahat ng mga paa, mga mata, sa tahanang ng SNCC, sa tahanan ng Diyos ay mahalaga. Salamat sa biyaya ng Lord. Ikaw at ako yun. Amen po ba? Mahalaga tayong lahat. Mahalaga kayong lahat. Amen. Little by little, you're becoming who God made you to be. Hallelujah. Amen. Pangalawa, ano sabi sa verse? Pure beaten oil. Number 1, yung 1 natin ang nagsasabing, God desires participation in worship. Number 2, God requires purity in what we offer. Ano ibig sabihin niyan? Hiningi ng Diyos ang kalinisan at sa lahat ng ating iaalay. Sabi sa talata, pure beaten oil, very specific. No? Magdala ka ng langis na puro, galing sa olibo. Ibig sabihin, yung mga Israelites, hindi sila magdadala ng langis galing sa mangga. Tama? Kundi ang kabilin-bilinan galing sa olibo. Na matatagpuan lang to sa Mediterranean region. No, sabi dito, not just any oil, but it had to be pure, made carefully by what? Beaten. Alam niyo yung Tagalog ng beaten? Parang binugbog. Talagang pinino. Hindi sinabing i-press-press mo lang yung dahon, tapos pag may langis, okay na yun. Specific ang Lord, beaten olive oil. Pinukpok,
hanggang mapino. Amen? Sabi dito, the only first finest oil obtained by beating the olives leaves. Not a shortcut process. Marami sa atin nagsushortcut. Aminin nyo yan. Ito yung instruction, nag-shortcut ka. Kasi madali. Dapat marunong tayo sa instruction sumunod. Amen po ba? Purity also represents the Holy Spirit. Kanina ko pa binabanggit ito sa Zechariah 4:1-6. Ano ang ibig sabihin nito? Sabi dito, God is worthy of excellence, not leftovers or mediocrity. Ano ang ibig po sabihin niyan? Ang Diyos ay karapat-dapat sa lahat ng kahusayan. Hindi mga tira o katamtaman or pwede na yan or sinasabi nung nanay ni Miguel Tan Felix, okay na to. Hindi daw ganon ang gusto ng Panginoon. In everything you do it in excellent way. Amen po ba? Yung pinaka-the best, yung buong kahusayan mo ang i-offer mo sa Panginoon because that's what God requires to us. Purity in what we offer. Amen po ba? Hindi tira-tira. Hindi tira-tirang oras mo ang para sa Panginoon. Amen po? Hindi yung kung kailan ka lang bakante. Ang iyong buhay ba ay isang dalisay na sisidlan para gawin ng banal na Espiritu. 2 Timothy 2:21. Kaya nga, ang sinumang lumilinis ng kanyang sarili sa kasamaan ay magiging isang sisidlang ginagamit sa marangal na layunin, banal, kapaki-pakinabang gawa. Amen po ba? What you bring to God must be pure, not tainted by sin or selfishness. Sabi po doon, only the purest olive oil could be used here to flame the lamp. Actually, lamps, kasi 7 yun. 7 yung sisindihan. Puro, walang bahid na dumi ang magpapailaw daw sa lamparang nasa dakong kabanal-banalan. Amen po? Ganoon din tayo. Ganoon din tayo. Salamat sa Panginoon. Alam niyo po kung bakit. Because our lives fully fueled by the Holy Spirit. Amen po? Without being contaminated or tainted by anything else. Dahil ang ating buhay ay ganap dahil kay Kristo. Amen po? Tinapos lahat ng Lord sa krus ng Kalbaryo eh. Ang fuel na nagsisindi sa ilaw natin, walang iba kundi ang banal na Espiritu, ang presensya ng Lord, ang lahat ng tinapos niya sa krus ng Kalbaryo. Ibig sabihin, wala tayong ginawa. Si Lord lahat. Si Jesus lahat. Amen po ba? Kaya nga wala ng additives. Wala ka nang kailangang idagdag sa ating pananampalataya upang gawing mas malakas o mas maliwanag o mas makulay para maging kawili-wili ba sa ibang tao, isa-sacrifice mo yung faith mo. Hindi. Ganap ang ating pananampalataya. Buo. Buo. Ang kailangan lang natin ipakita, hindi mo kailangan magdagdag. Amen? Kailangan lang purong pananampalataya, walang gawa. Amen po ba? We should shine for the glory of God alone, through the power of God alone. Amen po ba? Si Lord lang lahat ng glory. Kay Lord lang lahat. Anything else that we try to add is actually sinful and subtract from what God's intended to corrupt.
No? Lahat ng dinadagdag natin, nagpapaandap sa ilaw natin, nagpapapundi sa ilaw natin. Sapagkat ang ating pananampalataya at ating paglakad sa Panginoon ay biyaya ni Christ hindi sa sarili natin. Amen po ba? May inad ka na ritual, may inad ka na pride o yabang. Ano pa mga inad natin? Mga kasalanan. No, maging sa paglilingkod natin, puro lang, walang halo. Amen? Asahan mo, aandap-andap yung ilaw mo, yung lampara mo, kapag hindi puro na totoong salita ng Diyos. Amen po ba? When culture says, follows your heart, God whispers, follow me. Amen? Pakita nga po natin. Sabi dito, God never called us to blend in. He called us to stand out, to stand firm. Amen po ba? Hindi mo kailangan na makipag-blend ka. Alam mo yung parang, gawin ko na rin to kasi ginagawa nila to. No? Hindi mo kailangang ibaba yung faith mo, yung katotohanan ng alam mo para lang maging okay ka sa iba. Ang mga believers ay tinawag hindi para makisalamuha, makiblend sa ayon ng mundo, kundi dapat nag-i-stand out ka sa karamihan. Amen? Hindi mo kailangan ibaba yung faith mo, yung pinangahawakan mo, para lang hindi kayong mag-away ng asawa mo. No? Hindi mo kailangang ibaba yung faith mo, yung katotohanan ng alam mo, para lang maging in ka sa barkada mo. Tumindig ka. Maging matibay ka sa pananampalataya mo, higit sa lahat sa katotohanan natanggap mo. Amen po ba? Is your life a pure vessel for the Holy Spirit? Pagdating sa bahaging ito, the Holy Spirit can works in you doon lamang sa lahat ng katotohanan ng hawak mo. Amen? Sa pananampalatayang meron ka, doon makakagalaw ang banal na Espiritu. Na kailangan ang apoy ay hindi mamamatay. Kailangan nilang agapan. Kailangan nilang palitan ng langis para hindi mamatay. Ganyan sila dati. Amen? The lamp represents God's guidance and truth. So, ibig sabihin, yung pagsindi ng ilaw ng lampara sa dakong banal, it was never to go out. Symbolizing po yan ng constant worship and devotion. Tuloy-tuloy na pagpupuri at devotion mo sa Panginoon. Yun ang halimbawa nun eh. Sabi sa Leviticus 6:13, pakita nga natin. Sabi dito, ang apoy sa dambana ay palaging dapat manatiling nagliliyab. Hindi daw dapat ito namamatay. Ang mga saserdote ay dapat panatilihing nagliliyab ang apoy. Ano pa sabi sa Romans 12:11-2? Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapigatian at palaging inutos ba to? Hindi. Inutos ng Lord. So, ang personal check natin ngayon, are you daily maintaining your walk with God? Pinapanatili mo bang araw-araw ang iyong paglakad ay kasama ang Diyos? O pag cell group lang? O pag Sunday lang? Remember kapatid, hindi lang basta tinanggap mo ang Panginoon as a Savior, kundi dapat mo siyang tanggapin as Lord ng buhay mo. That means, ang kaligtasan na tanggap mo dapat at natamo ay nagbubunga. Amen po ba? Nakikita.
Huwag tayong malilingat sapagkat sabi dyan, constant attention talagang babantayan natin. Talagang pagsisikapan natin. Lumakad kasama ang Diyos araw-araw. Paano? Saang paraan? Next slide. Prayer, word, worship, these are your oil. It keeps your flame alive. So don't let your fire burn out. Ano yung magsusustain sa oil natin? Panalangin. Salita ng Diyos at pagsamba. Amen po ba? Ito po ba ay nagagawa natin? Prayer, spend time with God even you don't want to talk to Him. No? Even wala kang gusto sabihin. Sino dito nahihirapang manalangin? Kausapin mo si Lord na parang kaibigan mo siya. Sabi ng Lord, kaibigan niya tayo, hindi niya na tayo kaaway. Paano ba kausapin ng isang kaibigan? Amen? Ito, tinuturo ko to sa cell group ko eh. Sabi ko, ako pag nananalangin ako, pag gusto kong maglambing sa Panginoon, Lord, bigyan mo naman ako nito, Panginoon, kiniklaim ko na to. Hindi mo kailangan yung sobrang hanggang hindi mo nararamdaman yung presence ng Lord, hindi ka tatayo. Simple lang, Panginoon, pwede bang maglambing sa'yo? Di ba ganun ang kaibigan? Yung pananalita na simple pero alam mong nandyan. Lord, ito yung kailangan ko eh. Pwede po bang bigay mo? Kiniklaim ko na to. Amen. Mga prayer na simple, pero nagpapakita ng relasyon sa Panginoon. Amen po ba? Devotion. Read His Word every day. Let His words fill your heart. No? Hindi yung kung ano-ano lang na memes sa social media yung sinishare natin. Ako, sabi ko kahapon sa cell group namin, ang aking goal, ang china-challenge ko yung sarili ko, i-share yung devotion ko every day sa My Day. Kasi puro pusa yung My Day ko eh. Kung hindi pusa, pagkain. Dalawa lang yan. Kung hindi pusa, pagkain. Sabi ko, why not hindi ko i-share sa My Day ko yung devotion ko today? I-china-challenge ko yung sarili ko dahil katulad nyo rin ako, nakakalimot minsan. Umamin ka na. Diba? So sabi ko, kailangan kong i-challenge yung sarili ko, kailangan kong lumago ako, kailangan kong maging example, kailangan nagde-devotion ako. Amen? Try nyo. Actually, si Ate Kim wala dito, no? Si Ate Kim natutuwa ako kasi nagsishare siya ng devotion niya. Post talaga, as in post sa FB. Hindi My Day lang. Nakikita nyo po ba yun? Hina-heart nyo po ba yun? Kasi yung iba, ang hina-heart, puro kalokohan, puro tawa, ganun. Yun dapat yung mga pinupusuan eh. Amen po ba? Yun yung maganda. Hindi ko sinabing gawin nyo yun. Bala kayo kung ano diskarte nyo. Pero yun yung diskarte ko. Bakit? Sabi dito, these are your oil. Ito yung magpapakip ng burning mo sa Panginoon. Amen po ba? Praise and worship Him even when you feel tired, even when you feel puyat. Set mo na agad yung mood mo, yung vibe mo sa bahay nyo, morning pa lang, sa pagpapatugtog ng mga praise and worship. Don't let your fire burn out. Sabi ko sa inyo yan. Sa loob ba ng isang araw nakakapagpuri ka ba sa Panginoon kahit wala sa panambahan? Sa sasakyan mo, nakakapagpatugtog ka ba? Sa cellphone mo, nagagamit ba natin yung phone natin? Sa mga computer natin, kami ni Pastor Will, pag nag-work kami, kung hindi preaching ang pinapakinggan namin, praise and worship. Pag medyo boring na kami,
Yung masyado na kaming lumagpas na sa langit ba? Hindi, joke lang. Pakinig kami, Dear MOR. Hindi, joke lang. So, alam nyo yon, gagawa ka talaga ng way. Kasi ikaw yan eh. Huwag mong hayaan na manghina ka. Balik ka sa panalangin. Nakakaramdam ka ng pagod, nakakaramdam ka ng panghihina, nakakaramdam ka ng burnout. Balik ka sa Lord. Manalangin ka, magpuri ka sa Panginoon. Magbasa ka ng salita ng Diyos. There are so many possible ways para ang ating mga apoy ay hindi matupok. Amen po ba? Don't hide your flame. Keep it burning publicly and purely. Amen po? Huwag mong itago ang apoy na nasa iyo. Panatilihin mo itong nagliliyab sa harap ng lahat ng tao. Amen po ba? Bakit? Sabi sa Matthew 5:14-16, you are the light of the world. Let your light shine before men. Amen po ba? Tama po ba? Big idea. Nasa life application pa lang pala tayo. Life application, nagmamadali? Life application, number 1, you're not just meant to burn, you're meant to shine. Ibig sabihin, hindi ka lang nilikhang magliyab, kundi upang magliwanag. Amen po ba? Magningning. Psalms 27:1, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? No? Hindi lang tayo tinawag basta mag-apoy, kundi kailangang ang buhay mo at buhay ko ay nagliliwanag sa iba. Amen po. Pangalawa, let others see God's presence in you. Maging liwanag ka na nagpapakita ng presensya ng Diyos sa iba. Sabi sa John 8:12, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Amen? Hayaan mo ang lahat ng tao makita sa buhay mo ang presensya ng Panginoon. Amen? Pangatlo, huwag mong itago. Ito yung sinasabi ko kanina. I-share mo sa iba. Amen po ba? Amen po ba? Big idea. God calls us to be His light today that reflect God's holiness, presence, and truth. Tinatawag tayo ng Diyos ngayong umaga. Light that honors God. Ilaw na nagbibigay parangal sa Panginoon. Sa pamamagitan daw ng nagre-reflect sa buhay mo ang kabanalan ng Diyos, ang presensya ng Diyos, at ang katotohanan. Amen po ba? Amen po ba? Pwede po ba tayong lahat ay tumayo sa umagang ito? Pwede ba nating palakpakan muna natin ang ating Panginoon? Alam niyo, sa umagang ito, pinag-aralan natin yung ilaw na nagbibigay parangal sa Diyos. Number 1, kailangan daw nating participation sa kingdom ng Lord. Amen. Sa pamamagitan ng pagpapagamit natin ng buhay natin sa Kanya. Let's declare this. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kay... For the last time, declare this, kapatid. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailan man. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Salamat sa iyo, Panginoon. Sa oras na to, Lord, binabalik namin ang mataas na papuri pa sa salamat. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen.